Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, ang mga dapat nating abangan sa FPG's Batang Quiapo. Ngayong formal nang ipinakilala ni Lucio bilang isa sa mga miyembro ng Red Phoenix at ang mga galamay nitong mga batang tondo at si Edwin ay buo na nga ang kanilang loob na banggain ang mga Montenegro. Ngayong mas marami na ang kanilang pwersa. Sinabi ni Roy kay Lucio na ihanda nito ang kanyang mga bata dahil sa araw na yon ay sasalakayan nila ang isa sa mga bodega ng mga Montenegro. Kaya naman sinabi ni Lucio sa kanyang mga bata na kinakailangan maging matagumpay ang kanilang misyon para mas lalong mapabilib nila sina Angkong at Roy. Bago nga ito ay nag-celebrate sila sa kanilang tagumpay dahil ito na umano ang simula ng kanilang pagyaman at sa tulong ng Red Phoenix ay sila na ang bagong maghahari at katatakutan sa Quiapo. Walang kaalam-alam si Edwin na ang Montenegro palang tinutukoy ni Angkong ay si Ramon na mas kilala niyang Alberto Tias. Kaya naman sa kanilang paglusob ay napansin ni Edwin na pamilyar ang lugar na yun at isa ito sa mga laboratorio ng kanyang bayaw na si Ramon. Galit na galit naman si Ramon nang napag-alaman niyang ang mga Red Phoenix ang sumugod at nagawa pang tangayin ang kanilang mga droga. Lalo pa na makita niya si Edwin na kasama ni Angkong at Roy. Kaya naman sinabi ni Ramon na hindi niya hayaang makalabas ng buhay ang mga Red Phoenix at si Edwin. Iginiit naman ni Don Julio na punong-puno na siya kay Edwin na tila umano puro kamalasan na lang ang dala sa kanilang buhay at pagsabotahe sa kanilang mga negosyo. Kung kaya't sinabi niya kay Ramon na ipatawag si Bulit at David. Napatunayan niya umanong magaling sa pakikipaglaban si David at masasanay pa ito sa mga itong klaseng sitwasyon. Agad namang tinawagan ni Ramon si David at pinapunta sa bagong bukas silang laboratorio. Ayon kay Ramon, kailangan nila si David dahil sinugod sila ng mga traidor na Red Phoenix. Kailangan umanong masanay si David sa mga ganong klaseng sitwasyon. Hindi naman binanggit ni Ramon na naroroon si Edwin. Kaya naman sa pagdating ni David at Bulit ay laking gulat nga ni David nang makita niya si Edwin. Hindi siya makapalag dahil kaharap niya mismo si Ramon at inutusan ni Ramon si David na hinahamon niya ito at kailangan niya umanong makuha ng buhay si Edwin. At dito nga ay wala nang nakapigil at nakita na nga ni Edwin si David at tinawag niya ito sa kanyang pangalan. Tinanong niya kung anong ginagawa doon ni David at bakit kasama nito si Ramon. Na siya namang ikinagulat ni Ramon at bumalik sa kanya ang mga pangalang binanggit ni Severino bago ito bawian ng buhay. Sinabi ni Ramon kay Edwin na bakit ito tinawag na David ang kanyang anak na si Tanggol. Halos lumubog nga si David sa kanyang kinatatayuan, lalo pa nang sinabi ni Edwin na hindi si Tanggol yun at David ang pangalan nito, na kanyang ang huling nakita nang mamatay si Severino. Kung kaya't natulukan na ang malaking katanungan sa isipan ni Ramon. Napagtanto niya na nagpapanggap lang itong si David. Hindi niya na nga ito pinakawalan at dito niya pinaamin kung tinatarantado ba siya nito at kung kasabwat daw ba nito ang kanyang hilaw na kapatid na si Olga. Talagang kapanapanabik ang mga susunod na tagpo sa teleseryeng ito. Kaya naman sabi-sabihin natin itong pakaabangan. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, sana'y huwag kalimutang mag-like at subscribe. Pindutin ang notification bell para updated kayo palagi. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli, kapamilya.